Sa puntong ito ay makakapanayam natin sa linya ng telepono ang gobernador ng Camarines Sur na si Governor Mix Villafuerte, kaugnay pa rin ng sitwasyon ngayon doon. Magandang araw sa inyo, Governor Villafuerte. Si JC po ito. Hello, magandang araw JC at sa lahat po na nanonood. Governor, kumusta na ang aktual na sitwasyon ngayon dyan sa inyong nasasakupan? Sa ngayon po dito sa Pili, Camarines Sur, kung nasaan po ang Kapitolyo, we are experiencing ongoing rains po. But at the moment, manageable naman po. Ang sabi daw po, peak ang bagyo, 6 p.m. 8 p.m. dito po sa probinsya po namin. At basado po sa report ng Pag-asa, latest report daw po nila, bumaba ang bagyo. Imbis po natutumbukan ng eastern seaboard ng probinsya ng Camarines Sur, yung coastal towns na sinabi ko kahapon. Ngayon po, medyo tatamaan na rin po ang 50. Ito po yung composing ng Iriga City, Nabua, Buhi. At nag-evacuate na rin po kami doon. As of now po, over 10,000 families na po ang aming na-evacuate. 90 to 100 barangays po, yung mga hazardous and to flooding, storm surges, and ang mga in-evacuate po namin. 2 days ago na po ang teams po namin is on 24-hour operations and hanggang ngayon po naka-red alert po kami. Governor, yung mga evacuees natin, saan natin or ilang evacuation centers yung mga pinagdadalhan sa kanila ngayon? We are in coordination po with DepEds and the barangay officials. So ang DepEd po nag-commit na lahat ng kanilang classroom sa lahat na po ng mga barangay. Pwede po namin gamitin as evacuation centers. Ang probinsya naman po ay may mga sarili rin pong evacuation centers sa ibang mga towns tulad po sa Garchitorena. Ang mga barangay officials naman po, kinumit po ang kanilang mga evacuation centers at mga barangay hall. At ang ginawa naman po namin, we have augmented medicines and food packs to all those evacuation. And Governor, may mga naiwan pa malamang dito sa mga areas na pinagkunan ninyo ng mga evacuees. Paano naman kaya yung mga nanatili dito sa mga coastal areas lalo na? Ano hong security yung ino-offer ng ating provincial government para sa kanila? Yes, actually may mga medyo ayaw pong sumunod at mag-evacuate, lalong-lalo na po dun sa Bato area kung saan po located ang Lake Bato. Very prone to flooding po yan. Pero humingi po kami ng tulong sa Philippine Army at tinulungan po nila kami puwersahin silang mag-evacuate. Ito naman po talaga para for their own good. So sumunod naman po sila. Kaya nagpapasalamat po ako sa Army. At ongoing po ang aming mga teams, mga responders, mga medical personnel, paikot-ikot po sa province. So ang directive ninyo ngayon, Governor Villafuerte, ay mandatory na ang evacuation? Yes. Actually, dalawang memo na po ang pinadala po namin sa mga munisipyo for mandatory evacuation in all hazardous towns. Sa ngayon po, medyo nakakalungkot dahil hindi po lahat ay nagre-reply pa mga munisipyo. May mga balita po nga ako na po mga crucial areas tulad po sa Municipality of Siruma, hindi po makontak ang mayor at ang vice mayor. So sana po, sa paraan po ng interview na to, sana po ibigyan natin, tawagan po natin sila. Dahil talagang dapat hindi lang probinsya ang nagpre-prepare, kundi dapat ang mga munisipyo, ang mga barangay at iba pa. Governor, talking about communications, kamusta naman ang ating utilities dyan sa inyong probinsya? Wala naman ho ba tayong kinakaharap na problema? Maganda po, lagi po nagpa-flash sa television ang mga emergency hotlines po namin. Sa mga barangay captain po, ongoing po ang aming text messaging. 1,000 barangays po, lagi po kami nagte-text. In fact, kahapon po, magandang balita, may na-rescue po kaming isang NGO, ang Coastal Coral Survival Team. Nandun po sila sa San Miguel Bay at hindi po nila, ilang araw na po sila doon, hindi nila alam na may parating na bagyo. Buti na lang po, nakita nila ang aming hotline, nagtanong po sila, at ngayon, na-safe na po sila as of last night po. So dapat po sana, patuloy po nating i-flag ibigay sa mga tao ang number po namin. Pwede ko po bang ibigay? Yes, Governor, go ahead. Ang cellphone po na 24 hours buong bukas, 0917-506-5452. Ang landline naman po, 054-477-7063. Alright, Governor, nakakatakot ho talaga yung advisory rin ng Pag-asa tungkol sa storm surge. Meron ba tayong special preparations para dito sa storm surge and pati na rin siguro sa posibilidad ng landslides sa inyong lugar? Yes, nag-evacuate po kami dun sa eastern seaboard pa rin po ang mga may threats of storm surges at Saragay Gulf po. Nag-evacuate na po kami doon.
Halos lahat po ng pamilya within 200 meters na po na malapit sa body of water, sa dagat o sa lake, in-evacuate na po namin. Alright, Governor, siguro yung mga pangangailangan na lang ninyo at siguro yung panawagan na rin para sa ating national government kung kinakailangan nyo ho ng tulong. Ako po nananawagan, sana po ang ating mga national agencies tulad po ng DSWD, DPWH, kailangan po namin sa mga future road clearing operations, ang DOH for additional medicine. Sana po magpadala po sila ng mga extra goods dito po sa province. Pero as of now naman po, kausap ko si Secretary Soliman at magpapadala naman po siya. Okay, Governor, mensahe na lang siguro sa inyong mga kababayan para sa pinsalang inabot ng inyong probinsya sa kasalukuyan. Ako po nananawagan sa lahat po ng taga-probinsya ng Camarines Sur. Sana po magkaisa po tayo. Ang Bicolandia naman po, sanay po sa bagyo, kaya ako po naniniwala sa Bicolano spirit. Magsama-sama po tayo at sana po hindi lang province ang nagpre-prepare kundi ang mga munisipyo, mga barangay officials at mga pamilya. Maraming salamat sa inyo, Governor. Yan po si Governor Migs Villafuerte ng Camarines Sur. Maraming salamat po.